the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Copides. Pastor Jeff, good morning! Tuesday na, August 25. How you doing? Good morning, Cha. Good morning. Si Aki Mase pa rin. Yes. Pastor, good morning. Pastor, ano ba ang magandang balita mo sa amin ni Nako. Maricel ngayon? Laging maganda to dahil sakto marami ang makaka-relate about worrying. Uy, kami Masyadong to. pag-aalala. Kakapag-usap lang namin ni Mase. Yun nga pinag-uusapan namin eh. Saktong-sakto. Sige, para sa mga worrier. O hindi Yeah. warriors, worrier. Warriors. Alay, sige, tuloy natin to. Alam niyo po kung anong isang talento ng worry. Magaling tong gumawa ng problema na hindi pa naman nangyayari o maaaring hindi talaga mangyari. Okay, sinabi lang minsan ng boss na bukas mag-usap tayo. Nung gabi na yun, hindi ka na makatulog, ano? Baka tatanggalin na ba ako? O minsan, hindi pala umuwi yung anak galing sa eskwelahan. Baka may nangyari. Alam niyo yun? Okay, may bill na dumating. Naku, paano na kami next month? Kung may naramdaman ka lang sa katawan mo, naku, baka cancer na to ha. Alam niyo po yung worry, it takes a possibility and treats it like a certainty. Posibleng mangyari, okay? Maaari, may maliit na chance na mangyari, pero inassume mo na talagang mangyayari. Kaya sabi po sa Mateo 6:34, kaya nga wag ninyong alalahanin ang bukas. Sapagkat ang bukas, ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Alam niyo po, no? Notice niyo, sinabi ni Jesus, hindi sinabi ni Jesus na do not worry kasi wala namang mangyayaring masama. Hindi po. Actually, sinabi niya, sapat na raw, okay, ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Ibig sabihin, ang realistic ni Jesus, hindi niya dinideny na may problema. Ang sinasabi niya, huwag mong dalhin ngayon ang problema mo bukas. Because worry makes us carry tomorrow's burden using today's strength. Yan ang dahilan kaya tayo nauubos. Yan ang dahilan pagising mo pala sa umaga, parang dead bat ka na. Kasi yung grace na kailangan nyo po para bukas, okay, na ibibigay sa inyo ng Diyos, harapin yung problema bukas, dinadala mo na ngayon. Pero gusto ng worry kasi gamitin mo na ngayon para talagang ubus na ubus ka na. So, tanong lang po, may nagbabago pa talaga pag nagwo-worry tayo? Usually, hindi niya binabago sitwasyon. Binabago niya yung kondisyon ng ating puso. Ninanakaw po nung worrying yung peace ngayon kasi iniisip mo yung problema bukas. Kaya ano pong alternatibo? Well, sinabi rin sa isang verse sa Philippians, do not be anxious about anything, but in everything, pray and ask God and present your request to God. Sabi po, huwag daw tayong mag-worry about anything, pero i-offer daw po natin sa Diyos. Instead of worry, mag-pray tayo. Kasi po, worry says, paano kung di ko kayanin? Pero prayer says, kaya to ng Diyos ko. Worry says, paano kung kulang? Prayer will always say, Lord, ikaw ang aking provider, alam mo ang pangailangan ko, and you will carry me through today. Pag sinabi po ng worry na, paano kung may masamang mangyari? Pagka po tayo nagdasal, prayer says, Lord, I surrender what I cannot control. So Lord, itong mga ganitong mga prayer po, nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na hindi tayo ang may control, kundi ang ating Diyos. Again po, the goal is not to pretend na walang problema. The goal is to remember, hindi ikaw ang may hawak ng bukas, pero kilala mo ang Diyos na may hawak nito. So tatlo po gagawin natin today. Gawin mo ang kaya mong gawin. Pray, plan, obey. Magdasal ka, magplano ka pa rin, at sundin mo ang kautusan ng Diyos. Tanong, anong isang bagay tungkol sa future na paulit-ulit mong iniisip ngayon at ito'y ninanakaw ang iyong peace para sa ngayong araw na to? So tandaan natin, Mateo 6:34, kaya nga wag ninyong alalahanin ng bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Tayo manalangin, Panginoon. Ito pong worrying ay something na minsan default na namin, minsan hinahanap-hanap na talaga namin, na as if nawawala ang problema pag kami nag-worry. Pero sabi mo nga sa salita mo, instead na mag-worry, idulog namin sa inyo
at ilagak namin sa inyo ang aming mga concerns. Alam namin, Lord, na mahal mo kami at any loving parent, ayaw niya nagwo-worry ang kanyang anak. Gagawin ang lahat para wag lang mag-alala ang anak. So tulungan mo kami, Lord, makita ang perspektibo na kami mga anak mo at kami umaasa sa iyo bilang mabuting ama para matugunan ang aming mga pangailangan sa ngayong araw na to dahil bukas may panibagong grasya na naghihintay sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Uy, maraming salamat, Pastor Jeff, sa mga ambag at aral mo sa amin ngayong umaga. Maraming ganyan, yung talagang pagmulat pa lang ng mata, ang Yes. dami ng ikinababahala. Diba? Wala pang nangyayari, nag-worry ka agad. Nakaka-relate ako dyan eh. Oo. Pagka ganun, talagang hihinga ka ng malalim tas idadasal mo lang lahat. Totoo yan. Lord, ikaw nang bahala. Kasi hindi naman talaga natin hawak kung anong mangyayari. Hindi lang for the Correct. rest of the day. As in sa hinaharap, hindi natin alam kung anong mangyayari dyan. But if our faith is really, alam mo yung malalim, wala tayong Yes. dapat ikabahala at ipag-alala. Totoo yan. Saka ano nila, i-reviewin din nila yung mga inalala nila last week o last month. Karamihan din, hindi naman din. Hindi nangyari. Oo. Kasi pag nag-isip tayo, worst situation eh. Survival mode kasi tayo eh. Correct. Ito na pinaka-worst, babaha hanggang bubong. Pero alam niyo yun, so gusto ko lang po kayong encourage ang Diyos natin ang in control of everything. Oo. Lalo na, no, Pastor, kung sa Pilipinas ka talaga nakatira, parang lahat Yeah, aalalahanin mo. Lagi ka magwo-worry. Lahat ikababahala mo. But maraming salamat for reminding us dito sa iyong hatid sa ating The Daily Breath. Thank you so much, Pastor, and see you tomorrow. Bukas ako mamimiss mo na si Maricel kasi babalik na Ano, sa pagbisita sa flood control si Manong Ted Filon. See you tomorrow. Nga, Ate Marcel, mamimiss kita. Hindi mo na tayo nakita sa studio. Sige, Oo paalam nga. lang ako. No? Ate Nessa ng National Kidney Transplant Institute, lagi nakatune in din sila dyan. Tiya, may TV rin sila dyan. Thank you, Ate Nessa Escobar, for tuning in. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Yan. Salamat, Pastor Jeff, thank you so much. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.